What's up guys? This is Rian May Badong, that's R-I-A-N with a B. At sa ating vlog ngayon ay pakikita natin ang iba't ibang paraan ng paglalakbay at sasakyan dito sa Mindanao. Makikita rin natin ang iba't ibang tradisyon at kultura na hatid ng bawat mode of transportation. Ano pang hinihintay nyo? Arat na! So ngayon, pupunta kami ng Gaisano at ang sasakyan namin papunta doon ay ang tricycle dito sa Pilipinas na tinatawag nilang Rela. Alam nyo ba ang Rela ang pangunahing transportasyon dito sa Cagayan de Oro? Kaya ano pang hinihintay natin? Tara na! Ang Rela o motorized vehicle ay may kasaysayan bilang isa sa mga pangunahing transportasyon dito sa Cagayan de Oro City. Una ito nakilalag sa tawag na kuliglig. Ang kuliglig ay isang bisikleta na may motorsiklo sa kilid na pinaandar ng maliit na makina. Dahil sa kakayahan nitong magsakay ng mga pasahero at mga kargamento sa iba't ibang bahagi ng lungsod na ito, nakilala ang Rela bilang isa sa mga pangunahing transportasyon ng mga residente dito sa Cagayan de Oro City. Sa paglipas ng panahon, nag-evolve na ng Rela patungo sa modernong Rela na sinasakyan natin ngayon. Ang Rela ay may mahalagang papel lalong-lalo na sa aming mga estudyante ng Xavier University dahil ito ang nagiging transportasyon namin papunta sa aming mga klase araw-araw. Dahil ang Rela ay mas mabilis, mas madali at mas mura. So Miss, ano ang iyong karanasan sa pagsakay ng Rela araw-araw? So, para sa akin, ang pagsakay ng Rela is very convenient. At maidadagdag ko rin na ang kanang fare niya is very affordable. At para sa akin, as a student, it's very convenient and affordable. Ngayon, pupunta naman tayo sa Agora upang maghanap ng sikad. Ang tricycad ay isang Cebuano na salita para sa isang bisikleta na may dagdag na ikatlong gulong sa harapan. Try para sa tatlong gulong at sikad naman na isang Cebuanong salita na nangangahulugang gamitin ang pedal. Ang pagdadrive ng sikad ay karaniwang ginagamit na pangkabuhayan ng iba lalo na sa mga taong hindi kayang magrenta ng Rela o jeepney dahil mas mura ang renta ng sikad. Tricycad ay isang pamamaraan ng transportasyon na ginagamit sa Cagayan de Oro at ito ay makikita sa mga makikitid na daanan na hindi kasama ng rota ng jeepney. At ito ay para sa mga maikling distansya lamang. Maaari itong mag-akay ng 2 pasahero, ngunit pag may grupo ng 3, nasa driver kung papayag siya o hindi. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung ano ang sinasakyan ko pa uwi papuntang Camp Phillips, Bukidnon. Ito ay ang van. Kapag ikaw ay taga Bukidnon, may marami kang pagpipilian na transportasyon upang makauwi. May bus, may jeep, at may modern bus, at may van. Pero kapag ako ang tatanungin niyo, mas pinipili ko ang van dahil ito ay mabilis at non-stop na pagbabiyahe at nag-o-offer ng door-to-door na serbisyo. At ang masaya pa kasi ang pamasahe ay abot kaya lamang sa hanggang 80 pesos lang. Kaya ano pa ang hinihintay niyo? Samahan niyo ako sa aking pag-uwi.
So ano naman ang susunod nating sasakyan? Mag-jeep tayo. Let's go! Ang jeep sa Pilipinas ay isang iconic na mode na transportasyon na hindi mawawala sa ating pag-araw-araw. Halos sa salod ng bansa ay makikita mo ang mga jeep na naglilibot at naghahandang na magkasakay ang mga pasahero. Tama ka dyan. Hindi lang basta sasakyan ang mga jeep, kundi parte na ito ng ating kultura at samahan ng mga Pilipino. Dito, nagkakaroon ng kwentuhan ng mga pasahero at hindi lang basta biyahe ang inaasahan dito, kundi pati na din ang komunidad na nabubuo sa loob ng jeep. Sa pamamagitan ng jeep, nakikita ang diwa ng bayanihan at nakatutulong ito ng mga Pilipino. Ito din ang nakabigay ng kulay at buhay sa pag-araw-araw ng palalakbay. Hay naku guys, alam nyo, ang init talaga dito sa CDO. Alam nyo, mag-taxi na lang tayo papunta sa school ulit. Sagot ko na to. Naku guys, malilate na ako. Magmumotor na lang ako kasi madali lang kasi pasikot lang. Sure ka? Yes. Sige guys, paalam na. Bye! Isa sa pinakakilalang transportasyon dito sa Pilipinas ay ang taxi. Ito ay makikita sa iba't ibang lugar, mapa Mindanao, mapa Visayas o sa Luzon man. Kaya tanungin nga natin ngayon si Kuya kung ano ang mga hamon niya at mga kasiyahan na naranasan niya sa pagiging taxi driver. Kaya Kuya Sir, pwede po ba kami magtanong? Okay naman. Para ninggan nyo naman ako. Salamat po. So ano po ba ang mga hamon at mga kasiyahan na inyong naranasan sa pagiging taxi driver dito po sa Cagayan de Oro? Sa hamon, isa dito ang pinakahamon talaga sa mga taxi driver itong traffic ito. Kasi habang tumatagal, lalo na kung hapon, masyado talagang traffic ito. At yun naman sa pangalawang tanong, sa kasiyahan, minsan naman may mga pasahero talaga mga babait, minsan naman masusungit, pero sa driver talaga, taxi driver, dapat pasensya talaga sa mga pasahero kasi public utility vehicle kasi itong driver natin. Kaya pasensya lang tayo sa mga pasahero na medyo masungit, pero minsan naman kaya aya naman talaga kasi ganyan talaga sila. Ang taxi talaga ay nagbibigay kaginhawaan sa ating mga consumer at hindi lang kaginhawaan ang binibigay nito kundi pati na rin seguridad at ligtas na paglalakbay. Kaya dahil sa taxi mas naging mabilis at komportable ang ating paglalakbay bilang mga consumer patungo sa ating mga paroroonan. Tama ka naman dyan eh. Ang taxi naman ay isang malaking tulong sa atin bilang isang commuter. Hindi na tayo kailangan maghintay pa sa terminal o di kaya maglakad ng malayo. Dahil dito, mas magpapadali ang pagdating natin sa lugar na gusto natin.
Meanwhile, Ang isa sa pinaka-unique at practical na paraan ng transportasyon dito sa Cagayan de Oro ay ang habal-habal. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang habal-habal ay isang uri ng motorsiklo na ginagamit para sa pampublikong transportasyon lalo na sa mga lugar na mahirap marating. Ito ay sikat dito sa Cagayan de Oro dahil sa kakayahang umiwas sa matinding trapiko at makarating agad sa iyong destinasyon. Hindi lang ito basta-basta ang transportasyon. Ito ay isang parte ng kultura at pang-araw-araw na hanap buhay ng mga Cagayanon. Ngayong araw na ito, narito tayo sa Agora Bus Terminal upang ipakita sa inyo ang isa sa pinakalumang at pinakamalawak na anyo ng transportasyon dito sa Mindanao. Sa palagay ko, lahat sa atin dito ay nakakita na or sumakay na sa isang ito. Ito ay ang bus. Specifically, ang Rural Tours ng Rural Transit Mindanao Incorporated. Mula pa noong 1985, ang RTMI ay naging isang mahalagang paraan ng transportasyon para sa mga tao dito sa Mindanao. Alam niyo ba na pag-aari ng Yanson Group ang RTMI, na siya ring may-ari ng pinakamalaking kumpanya ng bus dito sa Pilipinas? Ako mismo ay ngayon ko lang nalaman yan. Ang mga bus dito ay dumadaan sa iba't ibang pagbabago. Naaalala ko noon na walang aircon at kailangan mong buksan ang bintana habang naglalakbay. Parang mas gusto ko yung ganon kaysa sa may aircon ngayon, dahil noon ay naaamoy mo pa ang sariwang hangin habang naglalakbay. Para sa akin, madalas kong gamitan ang bus kapag naglalakbay to and from our home tuwing bakasyon sa eskwela. Umaabot ng 6 na oras ang biyahe mula Cagayan de Oro papuntang North Cotabato kung saan ako nagmula. At speaking of Cotabato, tara na at maglakbay papunta roon. Dito ko ipapakita sa inyo ang isa sa aming kakaibang anyo ng transportasyon. Sa aming probinsya, marami kaming paraan ng transportasyon, tulad na lang ng habal-habal, tricycle, multicab, jeep, payong-payong at syempre ang Skylab. Base sa aking natuklasan online, tinawag daw itong Skylab bilang homage sa US space satellite na pinangalanang Skylab. Gayunpaman, sa aming probinsya, biro ng mga tao na tinatawag itong Skylab dahil sa dalawang slabs ng kahoy na matatagpuan sa parehong gilid ng motorsiklo na nagbibigay sa kanya ng itsura ng pakpak ng eroplano. Sinabi rin nila, ito ay shortened version ng phrase na sakay na, love, na sa palagay ko ay nakakatawa. Ang Skylab ay lubhang kapaki-pakinabang para sa amin, lalo na't dahil ang mga tao sa amin ay karamihan ay magsasaka. Madalas gamitin ang Skylab para magdala ng malalaking loads ng ani tulad ng mais, saging, kasava at iba pa. Nagdadala rin sila ng pasahero tulad ng manggagawa sa bukid, mga estudyante mula sa malalayong bundok, at sa video na ito, ginagamit ito upang magdala ng maraming galon ng tubig sa malalayong sitio kung saan wala silang daloy ng malinis na tubig. Walang totoong alam kung sino o kailan nagsimula ang ideya ng Skylab. Ngunit ipinapakita nito ang katatagan at galing ng isip ng mga Pilipino, na sa kabila ng anumang kalagayan ay palaging may paraan upang magtagumpay. Magandang araw. Nandito tayo ngayon sa Villanueva, Misamis Oriental. Dito, sa lugar na ito ay may marami ding iba't ibang transportasyong pampubliko na naghahatid ng maraming mga pasahero araw-araw. At isa na dito ang transportasyong bao-bao o mas tinatawag nilang dulog. Ang mga bao-bao ay karaniwang gawa sa mga motorized na tricycle na may iba't ibang kulay. Ang disenyo nito ay nagbibigay proteksyon sa mga pasahero mula sa init ng araw at ulan, na nagiging mahalaga lalo na sa mainit na klima ng Pilipinas. Karaniwang may kakayahan ang bawat bao-bao na maghatid ng 3 hanggang 5 pasahero. 3 sa likod ng driver at tig-iisa naman sa magkabilang gilid ng driver. Ang mga bao-bao ay isang katangi-tanging bahagi ng lokal na kultura at identidad na nagbibigay daan sa mga tao na maglakbay ng komportable at nangangailangan. Tayo ngayon sa paliparan kung saan makikita natin ang mga eroplano na handang magatid sa atin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang eroplano ay isang likas na kakayahan ng tao na bumaybay sa himpapawid. Nagpapadali ng ating paglalakbay mula sa isang lugar patungo sa isa. Mabuhay! We're pleased to have you on board Philippine Airlines Flight PR2B2316 bound for Cebu.
Our heartfelt thanks to our Mabuhay Milers for a continued patronage to our flag carrier. We request all passengers to occupy your assigned seats for the duration of the flight. Allow us the privilege to be of service. Hindi lang sa ere tayo makakarating sa malalayong destinasyon. Narito rin ang barko na nag-aalok ng kakaibang karanasan sa paglalakbay. Ito ang pinakamatagal at tradisyonal na paraan ng paglalakbay sa tubig. Sa loob ng barko, maaari mong masaksihan ang ganda ng karagatan habang binabaybay ang mga alon patungo sa iyong destinasyon. Ang barko din ay di lamang pang pasaherong transportasyon, kundi ito din ay ginagamit pang karga ng mga malalaking karga. Sa ating paglalakbay sa mundo ng transportasyon sa Pilipinas, sana'y makatulong ang mga impormasyon na inyong natutunan sa videong ito. Patuloy tayong magtulungan as magkaisa para sa mas magandang paraan ng transportasyon dito sa Mindanao. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at mag-comment sa aming channel. See you next video! So ano naman ang susunod nating sasakyan? Sabak kay si Leonard. Ang jeep sa Pilipinas ay isa iconic na boat sa transportasyon. Tagalog sa Pilipino. Bayad po. Bayad.